Thank you very much. Good morning, everyone. It's good to see you after the storm. Amen? And we are normal. We're back. At nakakatuwa po. Please look around and wave to people who are new to you, new faces. Thank you very much. Tayo po tayong lahat. Let's talk about a very important introduction about Jesus, and that is Jesus as the overcomer. Say that with me, overcomer. My Lord is an overcomer. Amen? And I am an overcomer too. Umina ron ah. Lalakasan natin yan. Mabasa tayo ng salita ng Panginoon. Ready? Together? Go! Pagkatapos, dinala agad ng Espiritu si Jesus sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at dooy tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Amen? You may be seated in the presence of the Lord. Why is life filled with trials? Why is life filled with temptations? Para sagutin po yan, si Jesus po mismo, when He was here, suffered, He experienced the difficulty you had. Mainit na panahon, maginaw, malakas ang hangin, may peste, kung ano-ano po yun, nadaanan po niya lahat. And if you're thinking, itong tukso ko tungkol sa mga nagpapaguho ng aking pananampalataya, hindi ko kayang pagtagumpayan, think again. Because victory is really designed for you. At ito po, minodel sa atin ng Panginoong Jesus. Right here at the temptation. Amen? Amen? Can we shout out loud? Sabihin natin, I am an overcomer. I have victory over temptations. So, think through this morning, ano ba yung mga tukso mo? Ano ba yung nakaraang linggo na nagpaguho ng mga pananampalataya mo? Mainit ba ulo mo lagi? Bumalik na naman yung dating nagmumura? Ikaw ba ay alipin pa rin ng bisyo? Ano pa ba? Anong reklamo sa'yo ng misis mo? ng mister mo? Ano? All these things, okay? Ang nakakatuwa po, din sa binasa natin, when Jesus was sent by the Holy Spirit into the wilderness, isa po sa mga dinescribe only by Mark. By Mark only. O hindi po binanggit sa Matthew, sa Luke, sa John, that He lived in the wilderness with wild animals. 40 days po siya riyan. Paano niya hinandle yon? Isa sa mga suggestion po, He lived in peaceful coexistence like that one in paradise harmony. Okay? Kasi siya po yung new Adam. Naranasan po nung first Adam yung harmony with wild animals. Kaya po dito sa ang iniisip po ng mga scholars, siguro sinampulan din ni Jesus yan, yung mga leon. Yung Psalm 91 po, kailan natupad yan? Tatapakan ang mga ahas at leong mabagsik, di ka sa mga serpiente at leong mababangis. Kailan natupad yan? Kung makakita po kayo ng ahas, huwag niyo pong basta-basta hawakan kasi natupad po yan nung panahon po ni Jesus when He was in the wilderness. And Paul also has that experience. Tandaan niyo po, there was a shipwreck, nakatawid po sila sa pampang, at pagkatapos po, biglang nagsasalansan siya ng apoy, ng kahoy na pamparikit, at may kumabit po sa kanyang isang ulupong, pinagpag niya lang. Wow! Kaya po itong mga talatang ito, natutupad po pala yan sa mga pambihirang mga lingkod ng Diyos. Now, si Isaiah po, may salitang ganito. Medyo, hindi mo alam paano mo shoot sa faith mo, di ba? Nagsalita po si Isaiah, sabi niya, dito'y magsasalong parang magkapatid. Sino? Yung asong gubat at tupa. Kaya mahihiya po yung away na magkapatid, ha? At sa cell group na hindi magkasundo. Tapos ang leon, magiging herbivorous. Kakain ng damo tulad ng baka. At ang ahas naman, kahit tapakan mo hindi ka mangangamba makikipaglaro sa baby mo.
Gusto ko to. Sana matupad na po itong sa Isaiah 65:25. Amen? At sabi po ng mga scholars, malamang yan dun sa new heaven and new earth. Papaamuhin po talaga yung ano. Biro mo, nag-aalaga po si Aris ng cheetah. Mga gano'n, no? At si Ate Eileen mag-aalaga ng mga anaconda. Kailan mangyayari yun? Hopefully, makasama tayo dyan na hindi nangangamba. Isaiah 65 po, new heaven, new earth. No? Pero si Jesus po kasi, kaya ako binabanggit lang ito, binanggit ni Marcos yun. He was in the wilderness with the wild animals. Amen? Meron pong mga ginalaw ang Panginoon Diyos dito na kinatatakutan kasi natin. At yung mga dangers na yan, sinampulan tayo ng Panginoon Jesus. Sabi niya, wild animals signify the dangers Jesus often faced. To remind us that because God was with him, as God is with us, Jesus was able to overcome this danger. Say that word with me again. Overcome. Okay? Ito na. Alam ko, natatakot kayo sa marami, no? Sasampulan ko kayo, no? Naglalakad din isang youth natin, may hawak siyang asong cute na cute. Pinuntahan kagad siya ng asong kalye, askal. At siya po ay nakagat, at nandun sa City Hall twice a week yata para magpasaksak. Okay? Si Cora, nakagat ng aso. Si Jurel, nakagat ng aso. So, yung mga experiences ng ganito, nag-iisip po tayo mabuti, no? Sapagkat may mga panganib talaga ang buhay. Yun pong, hindi pa po wild animals yung kinukwento ko, mga pet pa po yun. Okay? Pet lang. Okay? Now, mapanganib, ngunit kailangan ma-master mo to, yung tapang mo. Tapang. We live in a world where dogs bite, zoos need cages, even crocodile hunters die. Ang dami po sikat na crocodile hunters, pero nalalapa pa rin, no? Ito yung panahon natin eh. While our field of wild animals persist and should, in Jesus we have promise of the better day to come. Meron po tayong inaabangan palang araw na sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. Kaya po, dun sa Marcos na yon, yung binasa natin kanina, wild animals was with Jesus, pero angels attended to him also. Bakit po angels ang pinadala ni Lord? To help him in a midst of temptation. Wala pa po kasi siyang friends. Wala pa pong disciples si Jesus. Pagkatapos po ng ng temptation, dun pa lang po siya lumabas para mag-recruit. Okay? So, sabi niya, ikay itatagubilin pala. Can you have that faith? Amen? No, Lord, itagubilin mo nga ako sa mga angels. Pupunta po ako dito sa mga tao na marami pong asong kalye. Ayoko po magpa-injection po sana. Ha? At, Lord, yung pong mga dengue. Yung kapatid ko, at the height of coronavirus, 2 anak niya na dengue. So po pwede pong humingi tayo ng special protection sa mga angel. Ha? Sabi nga natin kay Lord to, sabay-sabay tayo nga, ha? Sabi natin, Lord, send your angels to rebuke pestilences and wild animals in my life. Especially to those who are doing simbahay. Amen? Di ba ang hirap pumunta, basta-basta ka na lang papasok? Di ba? Tapos may lamok pala ron. Okay? At yan. So, sabi niya, tiyak kang iingatan. Amen? So, ito po, china-challenge po rito, alam po, yung faith po natin. Because faith helps you to overcome. Amen? Amen? Hindi, dito lang ako sa bahay. Safe pa. Kailangan po, nagagamit natin yung faith kasi. Hihingi tayo ng tulong kay Lord. At ang pang-apat po na kwento ay ano? Ano yung una? Wilderness. Pangalawa, wild animals. Number 3, angels. Ngayon po, devil naman. Lahat po tayo may encounter natin ng devil. Tingin sa katabi mo. Namin yan. Nandiyan ba yung devil? Maari pong hindi devil, maari pong demons. Okay? Pero po kayo mag-alala kasi mukhang katatapos ni Satan sa US elections.
So si Satan po, hindi po siya omnipresent. Are you with me? Hindi po siya present everywhere. So kung nandun siya sa Amerika, tinapos niya yung eleksyon doon, nasa siya yun? Sabi niya, bahala muna kayo dyan, mga demonyo ko sa Bagyo, ha? Ako na muna dito sa mga serious po kasi, Middle East. Okay? Yung mga terrorists, kausap po yan lagi. No? Now, there was a showdown, personal, one-on-one in the desert. Ano ba talaga leksyon na matututunan ko sa showdown na yan? Kasi po sinabihan si Jesus, mula sa batong ito, gumawa ka ng tinapay. Amen? Alam niyo po ba na hindi sinunod ni Jesus yun? It seems lahat ng suggestion, tumalong ka dyan, sasaluhin ka ng angels, di ba? Hindi po sinunod ni Jesus yan. Can you say this with me? I will never listen to you, Satan. Amen? Kasi po, marami po siyang suggestion, lalo na kung hindi ka na nagdi-devotion. Ang dami niyang suggestion sa iyo. You listen to all sorts that brings you to fright. Daming kinatatakutan masyado. Take a look at that. Mag-ML ka na lang maghapon. Yung iba pong kwento, bumalik sa Dota, trahedya po talaga. Ang dami pong mga youth hindi natutulog ng matino. Okay? Do not listen to the devil. That's the lesson there. Kasi po, teka muna, bakit hindi gagawa ng himala si Jesus? Ang dami po niya ginawang himala. Remember, 2 fish and 5 loaves, pinakain niya po 5,000. Yung sumunod na araw, 4,000 ang pinakain niya. So, hindi pala nahahadlangan gumawa ng himala si Jesus. Ayaw lang niya, the suggestion is from the devil. Amen. Can you look around? Sabi mo nga sa katabi mo, don't listen to the devil. Alright, now. Si Jesus po, heaven sent yan eh. Nung malaman ni Satanas na heaven sent siya, nalaman na rin ng mga ibang mga demons. Ano po palagay nyo ang challenge dyan sa kanya? Ano ang challenge? Ano ba mga priorities nitong Jesus na to? Ano pa, kung palagay nyo, kayo yung superpower, darating kayo sa mundong ito, what are your priorities? Meron pong ilang mga suggestion. Dapat patigilin niya lahat ng natural disaster. Lahat ng plagues and pestilence, dapat asikasuhin niya para pumunta lahat sa China. Sorry, hindi. Tapos, stop global wars. Isa yun. Biro mo, galing ka sa langit, puro micro ang inasikasa mo. Ito mga macro. Malalaking problema ng mundo. Ano pa? Cure for cancer. Tapos yung lahat ng mahilig sa same sex. Para magkaroon lagi ng HIV, libre. Pero sasawayin ni Lord. Ang gandang project yun. Ano pa? Ito food and clean water. That's a very good project. Pero hindi po yan ang pinroject ni Jesus. Okay? Kasi po, ano ang nasa isip niya talaga? There is a core problem in this world. Kung kayo, ano sasuggest niyo pang problema dyan? Housing, di ba? Sana po, paulanan mo kami ng bahay naman. Gusto ko po sana yung maganda yung sa Dapik, dun sa Hong Kong. Pag pumunta ka ro sa Dapik, pang mayaman pala yung mga lugar na yun. Okay? Sino pa ba ang gusto sa Baguio? Alam niyo ba bumaha rin sa Baguio? Sige, wag na tayo ron. Napakahalaga po pala ng Jesus the Overcomer. Yung victory po ni Jesus kasi would be your victory too. Amen? Alam niyo po ba na siya ay nakakabit, yung kanyang tagumpay, nakaugnay po yan para makuha niya uli ang mundo. Napansin niyo po ba yan? Kahit yung mga cell leader dito, yung mga nag-share ng Word of God. Pag nagtagumpay si Satanas, pabagsakin kayo sa isang tukso. Ayaw mo nyo munang mag-preach. Ayaw nyo munang mag-visitation. You don't feel like praying. Why? You failed. So si Jesus po, napakahalagang pabagsakin siya ni Satanas. Kasi pag bumagsak siya, hindi niya na mare-reclaim yung mundo. 2 victories. Amen? Yung pangalawa ay, it is finished. At the cross, sabi niya, bayad na. Kasi po, meron siyang statement dito. Ano ba? Ano yung statement niya? Lord, kung kalooban mo, palagpasin mo na lang sa akin tong sarong ito. Di ba? Pero God rallied His strength and His courage. Ano po ba yung nagpapaduwag sa atin lagi?
Huwag mo nung panoorin lang yung mga simbata. Tumatanggap ka lang ba ng report every Sunday? Can you step on to take the courage so that somebody will be saved today because of your life? Pero hindi po mangyayari yan kapag hindi nakakabit yung mga victory. Amen? Ha? Victory Forum. Alam niyo po ang ginagawa po natin, kaya tayo pinagdi-devotion. Sino pa may devotion na? Pwede makita yung kamay? Nagdi-devotion na. Nagdi-devotion. Yan. Kasi po, tapangan nyo ng konti. Kahit na once a year lang yung devotion. Once a year. Kasi po tayo, ang business po natin is to feed the Word of God. We go around, feed people, feed people, feed people, feed people. People are discouraged, feed people with the Word. The key is your victory in your devotional life. Imagine, ikaw wala kang Word of God. Oy, attend ka sa church. Pag isang salita lang nun, madi-discourage ka because you don't have the food, the spiritual food. So, Jesus is banking on your personal victory to, hey, I won over the devil. You too can. Amen? Amen. Now, isa-isahin natin. Ano ba mga kinatatakot natin? Ha? Biro mo, yung mga lingkod pala ng Diyos, siya mismo nag-iingat. Ha? Sabi niya kay Jeremiah, hindi sila magtatagumpay. Magiging sintatag ka ng isang lungsod na ligtas sa anumang panganib. May pangako pa ng ganyan sa lingkod niya. Amen? Can you take that personally? Lord, gusto ko yung Jeremiah 1:19 na yun. Sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. What is it that you're afraid? Para ka palang pader na tanso? Wala pang ganun sa Pilipinas. Ano lang, hollow block lang, buhangin bakal. Ito, hindi ho tinatabla ng bala. Oh. Hindi ka nila matatalo sapagkat, look at the words, iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Rebuke your fear. Amen. Lord, baka gawin mo kalabaw. Baka po kapusin ako. Sakto yung pamasahe. Ang dami po naglalakad. Naglalakad, ha? Medyo malayo-layo lang at SP yung Gabaldon, ano? Gabaldon Muñoz. May panggasolina ba lagi kayo? Ayan, kailangan, importante po yan. Lord, can you give me faith? Hindi po ako nalulugi dito sa lahat ng ito. Kasi po, ang dapat nilagyan ng harang na tanso, yung faith nyo talaga para hindi natitinag sa lahat ng mga yaya sa atin. Alright? Hindi tayo papayag, na matitigil. Pati yung mga streaming po natin, hindi tayo papayag na matigil. Bumibigay po yung mga computer unti-unti, hindi tayo titigil. Hindi tayo papayag na mahinto. This is your business, ha? God is in the business of covering. Your business is to claim God's covering. Can we read together? Aloud, ready, go. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Ano pangako yun? Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Amen. This one is a New Testament verse. I have something. This is my grace covenant to you. Sabi ni Lord, claim it. Claim it. Ano yun? He was transferred. You were transferred from darkness into His marvelous light. Try naman natin. Ha? Try natin. Okay? Eh, nagtatampo ka pa ba dahil sa presyo ng palay? Binahang mga bukirin. Eh talaga naman pong, baka ang gusto ni Lord, huwag ka muna magtatanim pagka mga panahon ng bagyo. Ito ngayon, second semester, pwede ka magtanim. Kung may kamag-anak ka sa Marikina, ano pa isa yung katabi? Pasig. Ano pa yung katabi? Kainta. Bigyan mo ng faith, lumipat ka na ho sa Bantog. Daniel experienced protection from wild animals. Okay. Ang issue po sa wild animals kasi hindi po tetano. Luray-luray ka kasi. Okay? Pero pwede palang takpan ni Lord, ha? At bigyan sila ng, oops, ang ganyan lang kayo, nagguhit si Lord dyan, eh. Ito po, non-Christian po ito. Kukwento ko lang si Elon Musk, ha? May-ari po siya ng, ngayon, manager, part owner ng Tesla. Kilala niyo po ba yung Tesla? Sino yung katapat nito, yung tinanong ko kanina? Thomas Edison po, nung panahon po ni Thomas Edison, si Tesla,
Yun po yung scientist na lagi nakikipag-compete sa kanya. Patay na po pareho yun. Ngayon po, yung factory po nila, tuloy-tuloy lang. Yung owner na to, si Elon Musk, saka po yung SpaceX, nagpapadala po ng mga spaceship sa buwan, sa outer space. Tindi ho nito. Pinapasarado yung kanilang mga kumpanya, pero sabi niya, teka muna, may ginawa po siya. Testing niyo nga ako. Nag-testing po siya ilang beses. 4 times! Kaya sabi ng mga commentator, kumipera lang ako tulad ni Elon Musk. Araw-araw magpapatesting ako para paglaruan ko lang yung mga testing kits. We tested for COVID 4 times today, sabi po niya. 2 tests came back negative. 2 tests came back positive. Same machine, same test, same nurse, same day. Minsan positive, minsan negative. Positive, negative. Bakit ba ganyan? Hindi po kasi talaga accurate itong mga ito. Kaya po yung isang pamangkin po ni Cora, gumastos ng 400,000 sa katakot-takot na mga, ang tawag doon sa damit na yun? PPE. Bawat pasok na nurse, palit, tatanggalin niya. Pasok naman siya mamayang alas 5, inabot po ng 400,000, nanganak lang. Para lang ma-discover niya na, ay, negative pala ka. At habang naka-confine po siya sa Nabotas, matapos po yung kanyang panganganak, takot na takot po siya. Samantalang sabi niya, wala naman ako nararamdaman, ano ba ito? Tapos no, after 14 days po, negative naman po siya. Sana po, same day pa lang. Pala. Okay, sabi mo nga sa katayo mo, 4 na beses tayo magpapatest bukas. Magkano ba yan? Sa Cabanatuan kasi 8,000 eh. 8,000 sa Cabanatuan. Now, the ultimate peace. Ito, issue kasi ng peace of mind talaga to, yung overcomer natin. Ang Diyos, ang bukal ng kapayapaan. Thank you, Lord. Amen? Sa Kanya pala bumubukal yan eh. Siyang in charge. Pero sabi niya, malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. Sumuko na kay Jesus, pero sa inyo, sa atin, maya tinetesting ka eh. Ay, malapit na. He will overcome Satan completely through you in your life. Okay? Ultimate peace po yan pagka in the absence of Satan. Itatapon po kasi siya sa, ano yan tawag doon? Eternal pit. Bottomless pit. Tatapon siya. 1,000 years. Tapos papakawala na naman. Okay. Alright. Ito na. I have told you these things so that in me, you may have peace. In this world, you will have trouble. Baka natatakot pa rin kayo bukas Promise na po ito. In this world, you will have trouble. Amen? There will be typhoons, there will be earthquakes, there will be pestilences. But take heart, I have overcome the world. Jesus is the overcomer. Amen? Palapakan naman natin si Lord, May dahilan po, bakit kailangan niya maging overcomer? You too would have to overcome. Natural po kasi kay Jesus yun, The light shines in the darkness. Pag dumarating na ang liwanag, lumalayas na ang dilim. Amen? Nature na nature po yan. Kaya pag pinag-usapan po ang nature, isa sa mga blessings sa atin, nakita niyo po itong report po ito ng earth.net school, .net. Ito po si Ulysses, Ito po yung Pilipinas, yung blue na yan. Tatama po siya sa Sierra Madre Mountain. Yung Sierra Madre po, hindi po makakatuloy yung bagyo ng diretso-diretso. Dapat po green lahat po yan This is a very important information for Nueva Ecijaanos. Amen? Hindi para magyabang tayo Dapat po all green yan pagtawid niya, pero hindi po. Yuyuko po siya, dito lang po siya. Tapos pwedeng umikot na siya somewhere. Pero hindi siya makakatuloy. Kaya po, nakakatawa, minsan mataas po yung hangin. Okay? Minsan po naman ay lilihis. Ang ganda po. Palapalan natin si Lord dito sa nature na to, Ang ganda. Sierra Madre Mountain Ranges. Regalo po sa taga Nueva Ecija. Amen? Saka sa Vizcaya, pero napunta naman sa Isabela. Malaking problema yun. Okay. Jesus is overcomer of rumors. Si Jesus po, hindi nakalusot. Pati po sa mga chismosang tagabantog. Hindi po nakalusot Imagine, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao. Kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa.
No time to eat. Anong conclusion ng kapitbahay? Ay, may tama yan si Jesus. Look at this, oh. Nang mabalitaan nyo ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya ay nasisiraan na ng bait. Hindi po pala nakalusot si Jesus doon. Ikaw rin, hindi. Amen? Mapapagbintangan ka. Puro naman simbata yan. Isip bata siguro yan. Lahat ng chismis, mapupunta na sa'yo. Pero si Jesus po, inignore niya po yan. Nagturo lang po siya. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, kaway no, ignore gossips. Kailangan, you have to be an overcomer. Pero ngayon, para ma-overcome mo yun, kailangan bumait ka sa kapitbahay mo. Tingnan mo nga nung bagyo, may generator siya, yung generator niya, pinaandar niya. Sa kanya inanaw sa kapitbahay niya, sino to ha? Punta kayo rito sa bahay namin, mag-charge po kayo. Dumami, best friend niya. Natupad yung kanta ni Pastor Rapi. Sa paligid-ligid ay puno ng charger. Tapangan natin. Amen? Persecution, there will be more, no? They will fight against you, but will not overcome you. Amen? Hanapin niyo yung mga bat pag nagdi-devotion po kayo. Alright? I am with you and will rescue you, declares the Lord. Si Jeremiah ba, hindi ba nasaktan? Binugbog po yan. Napakulong. Binaon sa dungeon na napakabaho. Pero sabi ni Lord, I will rescue you. Amen? Pampataas po kasi ng faith yon, yung mga daring actions po natin. Ha? Now, grabe, sino itong mga nanay na ito? Pag nag-pray, grabe, Ha? Yan. Kailangan natin ng mga ganyan, Ha? Hindi yung, kung hindi ako tugunin ni Lord, alisin mo sa isip mo yun. Sabi niya, pag tumawag ka, darating ako, pati angels. Alright? Pero ingat po kayo kasi kailangan maging overcomer tayo ng backsliding. Amen? Sabi niya, if they escape the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ and are again entangled in it. Sabi nga sa katabi mo, ingat ka sa backsliding. Ang daming pampabackslide. Ang daming offering ni Satan sa pampabackslide. Ano yan? Ha? Talaga. Tingnan mo yung katabi. Turo mo nga sa katabi mo yung gadget niya. Turo mo yan. Yan ang pampabackslide. Ano pa? Sama ng loob, pampabackslide. Tampong pururot, pampabackslide. Ano pa? Nagpahain lang ako sa misis ko. Binagsak ba naman yung tuyo sa harapan ko? Nagkakamali po talaga. Tibayan lang po natin. No? Worse off, mas masama mangyayari pag pala nag-backslide ka. Do not be entangled. Amen? Huwag ka magbabackslide. Kasi po, ito mangyayari sa cell leader, bibigyan ka ng Certificate of Hypocrisy. This award certifies that the following named person, Joy S. Gabasa, is a hypocrite of the first order for saying one thing and doing just the opposite. Awarded tan 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 tan. It is hinging on your victory. Because the moment, ito po kukwentuhan ko, kwentong cell leader po ito. Kwentong cell leader. Ang dami niya pong na-discover na weakness niya. At nagkakaedad ako, sabi niya, kung kailan ako matanda, doon ko pa nalaman ng mga weakness ko ito. Ito po ang problema, put on a mask to cover up. Kesa, ang sharing po sa atin ni Apostle Paul, sabi niya, your weakness invites Jesus to take over our life. Amen? 2 Corinthians chapter 12, di ba? I share my weakness, not my strong points. Huwag po kayong tatayo rito para ikwento lang yung hindi ako nagkakasala. Hindi ba? Pag nag-sharing po yung grupo, kwento nyo, bantayan mo ako kasi ako nagbibilang ng pera doon sa cell natin. Broke pa naman ako ngayon. Alright?
Kwento nyo yung mga weakness nyo. Kasi doon tayo nagiging pantay-pantay. Huwag pong puro pasiklab. Ha? Doon tayo napapahamak. Tuloy, ito na. Kukwento niya, lahat lang ng strength niya, takot na takot siyang mabuko. Hindi po ganun. Alright? Now, a person can be overcome by grief. Masyado pong maraming malulungkutin po ngayon. Okay? The cords of death, testimony ni David, sabi niya, the cords of death entangled me. The anguish of the grave came over me. I was overcome by distress and sorrow. Ang cell leader, ang mga kapatiran, pampasaya. Amen? Pampasaya. Look at this story, ha? Bakit lagi malungkot ang taga Marikina? Ano po pala siya, marshland, no? Parang marshmallow po yung kanyang 50 years ago. Taniman po pala yan. Dapat po pala, ang deklarasyon ng mga engineer, no build zone po itong area na to. Masyado pong malambot yan, inviting po kasi valley po siya. It's a valley. Dapat po wala nakatira dyan. And so, they will always be visited by grief. Ito po yung Provident Village. So, sikat na sikat po lagi yan. Taon-taon. Yung kotse pong yan, mahirap pong ayusin yung pinasok po yung makina, yung gasolinahan niya, pinasok po, mahirap po yan. Taon-taon, ganun po yan to. Pero they will never leave. Because, ang hirap po maghanap ng bahay, di ba? Imbitahin nyo na sila sa bantog. Amen? Now, unbelief. Pag nagke-claim ka ng Word of God, dapat isa sa mga na-importante, sabi niya, help me overcome my unbelief. Isa po ron ito. When we draw our last breath, o kaya before we draw our last breath, only one thing matters, that our name is written in the book of life. Amen? Meron po ba tayong ganong faith na? Ako, binuhusan na ako ng buhay na walang hanggan, so I would like to share it to others. Sisiguraduhin ko na sila man magkakaroon. Huwag po kayong manonood lang ng namamatay, puro kayo lamayan. Magaling ang tagabantog sa lamayan, kasi maraming mani. Nagmani, papak ng mani. Pero hindi nagsishare ng Word of God. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. We are the covenant people. Tayo po yun. Kaya kailangan po, mataas ang faith mo talaga. Ha? A person can be overcome by fear. So, ingat ka lang. Then all the people of the region of the Gerasenes asked Jesus to leave. Imbis na yung cell group, stay kayo rito balik kayo uli Ang ginawa nila, they asked Jesus to leave because they were overcome with fear. Ito yung kwento ng yung baboy, di ba? Yung baboy, biglang tumalon sa sa bangin. Grabe itong mga taong ito. Anong meron itong mga grupon to? Bakit signal number 3, nagsesel pa rin? Nag-outreach pa rin? Anong meron dyan sa bahay na yan? Kahit signal number 3, nagluluto ng pansit. Ganda We need to produce more MCCers who are brave. Turo mo nga yung katabi, sabi niya, ikaw yung tinutukoy. You are brave. Because of your faith, you are brave. Wala. Itong grupon to, walang signal number 3 dyan. Hindi nagpo-postpone ng cell. Ito pang isa, malupit ito Ito, para sa ito, testing natin to. Assurance to overcome demons. I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Sino po nagsasalita? It's Jesus. To overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Amen? Tutulungan ka ng Panginoon na makita yan. Just make a step. Alright? Faith overcomes the world. Yung itong promise for everyone born of God, yung mga born again po ito, overcomes the world. Amen? And this is the victory that has overcome the world, even our faith. It is really your faith. Wala pong kwenta to, ang talatang ito, hanggat di nyo sinasabi, Lord, I will make a step. Tutulong na po ako sa simtatay. Magdadala na po ako ng aking me and mom, me and dad. Tutulong po ako magpadala ng regalo riyan. Amen? The devil can be defeated. Sabi niya, dear children,
you, dear children, are from God and have overcome them. Because the one who is in you is greater. Amen? Sino po yung the one? This is Jesus. The one who is in you is greater than the one who is in Bantog. Amen? Now, tayo po tayong lahat. Tayo tayo. Confront yourself. What is it that we are so afraid about? Congratulations if you can go to church. Okay po yun. That's the first step. Pero ang battle po rito yung, can I feed myself more than the feeding of newspaper and radio and TV? And then, I challenge you, feed others as well. Sige po, hawakan natin mga puso natin. Sabihin natin sa Panginoon Diyos, I rebuke this fear, Lord. Natatakot po ako magutom, takot po ako, Panginoon Diyos, na baka magkamali, to be criticized. Oh, Lord, help me understand the Word. My victory hinges on reclaiming my relatives. My victory hinges on reclaiming my classmates and myself. I need your help, Lord. Come on, speak to the Lord. Lord, I need to overcome. You can supply our needs, Lord. We're not afraid. We can have sales. We can recover our business, our jobs. We can have victory over sin. We can be a participant of the Great Commission. We are not afraid. Help our unbelief, Lord. Enable us, Lord, to increase our faith. Because this is your business. You have overcome the world and you have charged us to overcome too. Thank you for your promises, wonderful promises, but we would have to make the step. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.